Kung matatandaan nyo mga idol, doon sa mga nakaraang video natin, may mga nag-text sa atin at nagtanong tungkol doon sa binanggit natin na karamihan sa mga paranormal expert wala sa katotohanan. Paano ko raw nasabi na wala sila sa katotohanan, gayong magagaling naman daw at mga eksperto ng ating mga paranormal expert. At ang sabi pa nga nung isang nag-chat sa atin, baka daw ako ang wala sa tamang sitwasyon o wala doon sa tamang kalagayan. At baka ako daw ang hindi talaga paranormal. Bueno mga ka-idol, yan ang ating tatalakayin sa video natin ito. At yan ang pag-uusapan natin. Bueno mga idol, pag-usapan natin at talakayin natin yung nagtatanong sa atin at nag-ano sa atin tungkol dyan sa nakaraang video sa mga paranormal expert. Alam niyo ba mga idol, hindi ko naman kinokontra o inaano yung ating mga paranormal expert dahil nga expert nga sila eh. Nabanggit ko na nga doon, hindi ako paranormal expert pero nandun lang tayo sa katotohanan. At doon sa nagsabi sa akin na baka daw ako ang wala sa katotohanan at ako ang mali. Bueno, pag-usapan natin yan mga idol, suriin natin ang banal na kasulatan para malaman natin kung sino ang nasa katotohanan at kung sino ang nasa kasinungalingan. Ano ba ang nakasaad sa banal na kasulatan tungkol sa mga taong namatay? Ayan, hindi may iwasang ulit-ulitin natin yan dahil nga doon sa nagtatanong. Pag sinuri natin ang banal na kasulatan, hindi ko man mabanggit yung mga talata o yung sitas, yung tinatawag nilang versikulo at saka kapitulo dahil hindi ako matandahin sa number. Pero yung nilalaman ng kasulatan, tandang-tanda natin mga idol. O ano ba nakalagay at sinasabi tungkol sa mga taong namatay. Ganito ang nakalagay doon sa sitas. Ang sabi, lahat naman tayo siguro, hindi natin may pagkakaila. Ito, babanggitin ko ulit. Ang sabi, nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay. Which is, tama, di ba? Sang-ayon tayong lahat yan. Na tayong mga buhay ay mga mamatay. Ngayon, pag ang tao namatay, ano ba ang kalagayan na sinasabi ng Biblia? Ang sabi, hindi sila makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. Sapagkat wala na silang alam sa silong ng araw na ginagalawan nating mga buhay. Yon ang sinasabi ng kasulatan. Ngayon, ang tanong, kung paniniwalaan natin yung Biblia na ang patay wala nang kinalaman sa ginagalawan nating mga buhay, sino yung kanilang tinatawagan? At yan din ang naging tanong ko nung nakaraan. Sino yon? Di ba? Pag-aralan natin mga idol at suriin. Ngayon ang sabi nga nila daw, paano yung mga hindi pa oras, hindi pa nila oras namatay, biglang namatay. Dahil halimbawa sa aksidente o yung pinaslang. Binanggit ko na rin yan mga idol sa mga nakaraan na anuman ang uri ng pagkamatay ng isang tao
Diyos na ang may kaloob. Kalooban niya yun. Bakit? Dahil nga, kapag namatay na ang isang tao, binabawi na ng Diyos yung kanyang espiritu na bilang buhay niya. Ang espiritu ng tao, yun ang kanyang buhay na ipinahiram lang ng Diyos sa atin. Ngayon, ay paano yung mga kaluluwa daw? Nga, na hindi matahimik at humihingi ng katarungan. Ulitin ko na naman, ang kaluluwa ng isang tao kapag namatay ang tao kasamang namamatay. Bakit? Ang sabi nga sa Biblia, binubuo ang isang tao ng 3 sangkap. Nagpapaulit-ulit na lang tayo sa ganyang talakayan. Ano yung mga sangkap? Ito, katawang pisikal. Ano pa? Yung kaluluwa. At ano pa ang higit sa lahat? Yung kanyang buhay. Espiritu. Hindi pa rin yata naliliwanagan ng iba nating mga taga-subaybay yung tinalakay natin noong nakaraan tungkol dyan sa sistema ng pagkalalang sa isang tao. Nabanggit ko na yan, di ba? Ulitin ko na naman. Iba ang kaluluwa sa espiritu. Ang espiritu, yun ang kanyang buhay na bumabalik sa ating Panginoong Diyos. Oo, kaya pag kinuha na ang kanyang buhay, bumabalik sa Diyos ang kanyang espiritu. Kaya nga ang tanong ko sino yung tinatawagan nilang espiritu? Di ba? Diyan nga mga idol, nalilin lang ang ating mga ibang kasamaang paranormal dahil nga tawag sila ng tawag doon sa espiritu ng patay. Wala nang alam yun eh. O, di ba? Binanggit ko na nga rin, ang tinatawagan nila, espiritu ng Diablo. Bakit? Kung may santong espiritu ang Diyos, meron ding espiritu ang Diablo. Yun nga, ang mga masamang espiritu na kanyang pinakikilos at pinagagala para maging kasangkapan doon sa mga pinaniniwalaan ng mga tao na sabi, patay daw, muling nagbabalik. At lalo na raw yung mga hindi pa oras na namatay, maligalig, hindi matahimik. Yan ang karamihang paniniwala ng ating mga, hindi lang mga paranormal, pati ang ating mga kababayan. Kaya doon sila nalilin lang ng Diablo. So, nabanggit ko na nga yan ang nasisilip ng Diablo sa kanino mang tao. Na kaya niya pinaiiral yung kanyang masamang espiritu para ang tao lalong mapapaniwala doon sa kanilang mga naging paniniwala. Di ba? Tama? Kaya doon sa nag-chat sa atin at nagtanong, salamat sa iyo mga idol at hindi ko na babanggit ang inyong pangalan para naman salamat. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil nga doon sa inyong naging tugon doon sa ating nakaraang video. Ngayon, kung nakikinig ka o nanonood ka ulit ng video ito, sana unti-unti mo nang maunawaan yung tinatalakay natin. Na ang tao pag namatay, wala na. Di ba? Kasi pag nanatili ka doon, idol, sa ganung paniniwala na ang tao pag namatay ay muling nagbabalik, diyan pumapasok ang Diablo. Diyan niya pagaganahin yung kanyang mga alipores na masamang espiritu. Pag kinasangkapan niya yan, para anyuhan yung tinatawagan mo, makakausap. Pero hindi na yung tunay na namatay ang inyong kinakausap. Bakit? Wala lang ang alam yun. Malalabag mo ang banal na kasulatan kapag pinaniwalaan mo yung ganong sistema. Diba? Ayan mga idol, ang sagot ko doon sa nag-chat sa atin at nagsabi tungkol sa ganyan na tila daw yata ako ang mali. At parang iba yata ang paniniwala ko. Talagang iba ako mga idol kasi nga wala ako sa ganung kalagayan eh. Ngayon, pag-usapan pa natin yung mga iba pang parte.
Kung hindi nyo pa naunawaan yung una kong pinaliwanag tungkol sa tatlong kalagayan ng tao na nilalang ng Diyos, ulitin natin. Nilalang ang tao sa tatlong sangkap. Una, ito nga, katawang physical natin. Ulit ko na naman ha. Pangalawa, yung kanyang espiritu na siya niyang buhay. At ang pangatlo, yung kanyang kaluluwa. Unahin na natin yung paliwanag tungkol sa kaluluwa. Yung kaluluwa, lumalarawan yan sa puso't kaisipan ng isang tao, pangunawa, damdamin, pakiramdam, karunungan, pag-iisip, katalinuhan, at higit sa lahat, yung kanyang likas na kakayahan para makausap ng sinuman. Yan ang lumalarawan sa kaluluwa. Dahil pag wala yan, ulitin ko na naman, yung tao, pag binigyan ng Diyos ng buhay at walang kaluluwa, hindi mo makakausap, parang robot. O ngayon, balik tayo doon sa sekundahan natin yung espiritu. Ano ba ang espiritu? Yan ang kanyang buhay. Buhay ng tao yan. Dahil yan, kapag ang tao nilalag niya at wala yung espiritu, ano nangyayari? Di ba, walang silbi, patay. Oh. Kaya nga nabanggit ko na nga ang tao pag namatay, hindi mo na makakausap. Bakit? Wala na yung kanyang espiritu eh. Kahit kamamatay lang yan, kausapin mo para kang kumausap sa tuod. Para kang kumausap sa ribulto. Di ba? Ay yung kaluluwa, kasamang namamatay. Bakit? Nakalakip yan sa kanyang katawang physical. O, ang namamatay lang naman sa tao, mga idol, uulitin ko naman, yung kanyang katawang physical at yung kanyang kaluluwa. Di ba, nabanggit ko na sa nakaraang video ko, yung kamamatay lang na tao, kung totoong nariyan pa yung kanyang kaluluwa, at pag-alagala o kausapin mo ngayon patay kung sasagot yung kaluluwa. Kung may sasagot na kaluluwa, sasabihin ba ng kaluluwa? Hindi mo na makakausap yan kasi patay na yan. Ako bilang kaluluwa niya, wala na rin kasi patay na yung katawan ko. Walang sasagot, di ba? Bakit? Kasama nga namamatay ng tao yung kanyang kaluluwa. At yan ang hindi alam ng marami. At dyan pumapasok ang dyablo, kaya nalilin lang ang mga tao. Sabi ng dyablo, pinaniniwalaan yung ganyang bagay, pag-iibayuhin ko yan sa inyong pananaw, sa inyong kaisipan, at sa inyong harapan. Di ba mga idol? Ganon. Kaya doon sa muli ako nagpapasalamat doon sa nag-chat-chatin at tungkol sa ating tinalakay. Salamat yan. Sana unti-unti maunawaan nyo. Ito nga, binabalikan na naman natin. Ulitin ko, yung mga pinakita doon sa mga nakaraang video tungkol sa yung tinatawag na Piyesta Patay, Halloween. Di ba? Merong si Idol Tulfo, matagal na, 5 taon na yata nakalipas yun. Siyempre, pagka ganitong mga okasyon, ganitong pagkakataon, Halloween, Piyesta Patay, etc., binabalik yun. Lumalabas ulit yun. Kaya nga nung mag-comment ako doon ang sabi ko sa comment ko Idol, kung totoong may mga namatay sa lugar na yan, bago tinayo yung building, wala nang pakialam yun. At walang alam yun. Kasi yun ang inaano sa kanila ng mga paranormal, na may mga namatay daw doon bago tinayo yung building. Ngayon na parang humihingi daw ng katarungan. Idol, sabi ko nga, hindi yan. Hindi totoo yan. Ang tunay na nariyan, nung wala pa ang building, bago tinayo yung building, mga elemento at mga engkanto na kahalintulad nito. Oo. Mga elemento yan. Mga engkanto at kauri nila ang nariyan, bago tinayo yung building. Yan pa, paniniwalaan ko pa yan. Na wala pa yung building, nandiyan na sila. Kasi nga, nabanggit ko na rin yan sa mga unang video ko, ang isang lugar kapag ka nagustuhan ng mga elemento, mamumugad at mamumuhay yan dyan. O ngayon, bakit namimirisyo?
nagpapakita, nagpaparamdam, etc. Paano nga ang mga elemento kapag nariyan na sila at nagkaroon ng isang building dyan, makikihalo-bilo na yan sa mga tao. At pag nabulabog yan, yan ang mag-umpisa yan na mamirwisyo para lumayas kayo sa lugar na yan. Maligtad nga mangyayari. Lugar mo, sarili mong lugar, ikaw lalayas eh. Bakit? Dahil sa kanila. At pag wala kang marunong magpalayas sa kanila o pumuksa, mananatili yan dyan. Yan ang totoo nyo mga idol. Hindi kung sino-sino mga espiritu nung namatay, kaluluwang namatay, yung nagpaparamdam dyan o nagpapakita. Elemento yan. Na kinakasangkapan din ng Diablo. Kasi tawag kayo ng tawag eh. Di ba? O kami mga namatay man sa lugar na yan, wala nang alam, kung mo pinaniniwalaan nga ninyo na baka yun ang nagbumulto dyan o yun ang nagpaparamdam dyan, pag tinawag yan ng mga paranormal expert, papasok na ang Diablo. Kakasangkapanin na ng Diablo yung kanyang mga masamang espiritu para anyuhan yung tao na namatay sa lugar na yan. Kaya nga kita mo may nagpapakita nga daw, babae minsan, lalaki at kung sino-sino. Dahil alam ng Diablo kung sino-sino yung mga nangamatay sa lugar na yan. Kaya niyang ibalik yung nakaraan nung namatay. Bakit? May kapangyarihan ng Diablo. Pumapangalawa nga sa Diyos yan eh. Kung gusto nga makipantay yan sa Diyos eh. Oh. Kaya nalilinlang ang mga tao. Yun ang totoo mga idol. Na pinag-uusapan lang naman natin. Sana unti-unti, huwag kayo magagalit sa akin, hindi mo kayo kinakalaban, hindi ko kayo kinokontra. Inyo yun. Yung akin lang, yung nasa katotohanan. Kaya sabi ko nga, hanggat hindi sila bumibitaw sa ganyang paniniwala, hindi nila mararating ang katotohanan. Bakit? Eh, lagi nakakagapay sa kanila ang Diablo. O, di ba? Kasi, kung ano ang paniniwalaan mo, yun ang ibibigay ng Diablo sa'yo. O, yan. Kaya mga idol, nagkukwentuhan lang naman tayo tungkol sa mga ganyang bagay dahil nga na panahong issue dahil mahal na araw, piyestang patay. Alam naman natin, pag dumarating yung piyestang patay, talagang kung ano-ano mga kababalaghan ang mga lumalabas sa social media, lalo sa Jessica Soho. Di ba? At iba pang mga programa. Ganoon mga idol, kaya ngayon, napagkukwentuhan lang natin nga dahil doon sa napanahong issue, dahil dumaan ng piyestang patay. Alam naman natin, pag sumasapit ang mga ganyang buwan, taon, maraming lumalabas na kababalagan. Tandaan niyo mga idol, ulitin ko, anumang lugar, abandonadong bahay, building, o kung ano pa man yan, bakanting lote, pamumugaran yan mula ng mga elemento at mga engkanto na kauri nito. Sasabayan yan ng Diablo, ilalagay niya ang kanyang mga masamang espiritu sa lugar na yan. At yung mga elemento kayang pakilusin ng Diablo yan. Kasi bagamat hindi yung kauri ng Diablo, tandaan nyo, ang mga elemento, hindi yung kauri ng Diablo. Dahil yan, may sariling mundo. Napapadpad lang yan dito sa mundo natin, dahil nga doon sa kanilang lagusan. Di ba may binabanggit pa nga, minsan malimit kumano yan, yung biringan, di umano. Pero yung biringan, marami nang tumuklas, walang makaalam kung saan yan. Yung biringan na sinasabi nila, isa yan sa mga kaharian ng mga engkanto. At hindi natin alam kung anong mga engkanto o elemento ang nariyan. Pero yung mga nagkukwento niyan, pag hinanapan mo ng patotoo, walang may pakita at walang may turo. Pero nabanggit ko niyan kasi may napanood ko niyan, may nakadiskubre. May nakadiskubre niyan. Sandali mga idol, paparada ka bro? Kasi sandali. Okay, kasi medyo naantala tayo ng konti dahil nga, doon sa pwesto natin, paradahan ng motor yun, may dumating na magpaparada, nakiano tayo muna. Ngayon, tuloy natin. Yung binabanggit ko sa inyo mga idol, sana, unti-unti matutunan nyo at
mapag-aralan nyo yung mga napag-uusapan natin. Kasi nga, mahirap yung mananatili tayo doon sa mali. Diba? Kasi pag nanatili tayo doon sa mali, talagang hindi hiwalay sa atin ang dyablo. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga doon sa mga napapanahong issue. Ngayon, doon sa ating mga kapwa paranormal, lalo doon sa mga expert, huwag kayo magagalit sa akin mga idol. Hindi ko kayo kinakalaban. Oo, ang totoo nga yan eh. Idol ko rin kayo kasi nga, masigit ang kaalaman nyo eh. Kaysa sa akin. Dahil kung ano-ano mga nire-research nyo, pinag-aaralan nyo, tungkol sa mga bagay ng ganyan. Kaya lang, ako ay nasa katotohanan lang yung akin. Kaya, hindi nyo ako mapapaniwala sa mga ganyang sistema. Oo. At kaya magagalit, talagang ang nakakatunggalin nyo sa ganyang mga bagay, espiritu ng dyablo. Hindi yung espiritu ng namatay o kung sino pa man. Pwede, may encounter nyo dyan mga, yung tinatawag nga ng mga yung elemento. Ayan. Isa pa yan, makaka-encounter nyo yan. Kasi yan, totoo lang, kung may mga ginagamit kayong gadget, idol, hindi masasagap ng gadget nyo yung kung sino-sino mga espiritu. Dahil ang espiritu nga, walang kalagayan. Oo, walang likas na kalagayan ang sino mang espiritu, maski masamang espiritu yan. Hindi yan masasagap ng gadget kasi nga wala silang kalagayan. Pero mga idol, ang elemento, masasagap ng gadget nyo yan. Bakit? May sariling enerhiya yan, may sariling lakas yan, higit sa lahat, may sarili yung anyo, bagamat hindi nyo nakikita. Oo. At kasi, may sarili rin yan silang mundo na napapantad lang dito sa atin. Oo, sa totoo lang. Kaya nga, yung na-encounter natin minsan sa napanood natin, na yun daw kapre, na namumuga doon sa isang malaking puno, ang sabi daw, apartment daw nila. Isipin mo, puno. Kung ikaw titingin, puno talaga. Pero sa kanila, apartment yon. Yung mga malalaking puno, kaharian daw nila. Di ba? Ganon. Kaya nga, yung mga may intercept nyo dyan, kung saan man yan, o anuman lugar yan, karamihan dyan may intercept yung mga elemento, mga engkanto at mga kauri nito. Pero yung kaluluwa ng namatay, o sino pa man, hindi nyo may intercept yun. Papasok ang diablo sa inyo doon. So, ayan, sana mga idol, unti-unti, nakakakuha kayo ng konting kaalaman sa ating pinagkukwentuhan. Lalo na yung ating mga idol dyan na wala namang alam talaga sa tinatawag na paranormal. O di ba yung mga kapwa natin paranormal, talagang may alam yan. Oo. Dahil tumutuklas yan eh. Tinutuklas nila kung ano talagang kababalaghan, meron dyan. Oo. Pero sa kagaya ko, idol, nabanggit ko na nga, hindi ako expert, hindi ko na kailangan tuklasin kung ano meron dyan. Oo. Hindi ko na kailangan tuklasin. Dahil unang-una, kapag ikaw na sa katotohanan, dalawa lang ang nariyan. Masamang espiritu at mga elemento. Ayan ang totoo mga idol. Ano mang uring abandonadong lugar yan, building man yan, bahay man yan, o ano man yan, dalawa lang ang nariyan. Masamang espiritu at mga elemento. Yan ang may intercept nyo. Kaya maski anong tuklas ang gawin nyo sa lugar na yan, hindi nyo matutuklasan ang katotohanan hanggat nandoon kayo sa maling paniniwala. Huwag kayong maniniwala na mga espiritu na namatay, ganun. Nabanggit ko na nga yan eh, na ang tao, pag hindi pa oras, ano man mangyari, hindi yan mamamatay. Diba, may kinuwento na nga ako, binanatan, tantad ng saksak, nag 50-50, pero nabuhay. Yun na ibig sabihin, hindi pa niya oras. Oh. Meron naman, kinumpara ko din, nabundol lang. Simple pagkabundol, namatay. O, oras na niya yun. Pero sasabihin, namatay, hindi pa niya oras, kalukuhan yun. Kaya nga ang tanong, saan ang galing yun? Ganun paniniwala. Oh. Nabanggit ko na nga, ano man ang uri ng pagkamatay ng isang tao, kalooban na ng Diyos yan. Oo. Kasi may pagkuha ang Diyos ng buhay ng isang tao sa malagim na paraan. Meron naman sa
Yung tinatawag na mapayapang paraan. O, diba? Kaya nga, kung ano man ang uri ng kinamatay ng isang tao, kailangan yan, kung sino man ang kamag-anak o ano, tanggapin nila dahil kalooban ng Diyos yun. Binawi na ang buhay noon. Wala sino man pwedeng bumawi ng buhay ng sino man tao, maliban sa ating Panginoong Diyos. Yan yung Espiritu pinahiram sa atin, Kanya yun eh. Oo, kaya pag binawi na niya yung Espiritu ng isang patay, sino papalit? Oo, diba? Kaninong Espiritu ang ipapalit doon kung sakali? Oo. Yun ang gusto kong liwanagin at linawin mga idol sa ating pinag-uusapan. Diba? Kasi patay na yan eh. Sabi nga, hindi makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. O, bakit? Wala na nga silang alam sa silong ng araw na ginagalawan nating mga buhay. O, di ba? Yan ang gusto kong ipaunawa sa ating mga idol na sana hanggang sa ngayon nananatili doon sa ganung paniniwala. Bagay, kinagis na yun eh. Kaya nga hindi ko sila basta-basta tinututulan doon sa gusto nila. Kanila yun eh, kinagis na yan eh. Gusto ko lang liwanagin sa kanila at ipaunawa yung katotohanan na ang tao pag namatay wala na. Ang sabi nga ni ang alaala nila ay lumipas na. Ang tanong, nasaan ba mga tao pag namatay na? Yung kaluluwa nga nung bumabalik sa Ama at yung kanyang katawang laman, ang sabi nga sa alabok ka nagmula, huli ka magbabalik sa alabok. Oh, babalik sa alabok yung katawan ng taong namatay. Ngayon, kailan ulit pagkakaroon ng buhay yan? Pagdating na ng takdang panahon, nahaharap na sa hukuman ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. Masama't mabuti, haharap yan. Yan ang muling pagkabuhay. Oo. Sa ngayon, wala pa nabubuhay sa mga namatay. Maliban doon sa 3 tao na binabanggit sa Biblia na talagang umakyat sa langit yun. Oo. Pero sa panahon natin, lahat ng nangamatay, wala pa. Nasa alabok pa lahat. Kaya nga sabi sa Biblia ibibigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Kaya kung sa dagat ka namatay, doon ka rin muling lilitaw. Oh. Ibibigay ng Hades ang mga patay na nasa kanya. Ano ba yung Hades? Yun ang libingan. Kaya kung saan ka namatay, idol, doon ka muling lilitaw. Doon ka muling bubuhayin. Bakit doon eh? Kaya nga paniniwala ng iba yung daw patay, nariyan. O kung saan nga naman namatay, nandyan. Nananatili. Hindi mapakali, lalo na daw yung biglaan pagkamatay. Imahe nung kanyang imahe lang nung kanyang pagkatao yung naiwan doon sa kanyang kinamatayan. Oo. Dahil yung kanyang mismong katawan, kapag nakuha na yan, sa pupunta yan, simenteryo. O yung nga sinasabi, nagmula ka sa alabok, babalik ka sa alabok. O, pero may imposible pa sa Diyos kung bubuhayin ka, kung saan ka man naroon. Wala. Wala imposible. Di ba? Sa Diablo nga, wala rin imposible sa Diablo kung gusto kang buhayin O, di ba? Kaya nga meron mga nagiging yung sinasabi nilang agmamanghig. O, yung agmamanghig, ang katumbas niyan yung mga living dead, para mga zombies. Patay na buhay. Bakit? Ibang espiritu ng taglay nun Kita mo nga, hindi mo makakausap yun. Bakit? Pati kaluluwa nun, patay na Binuhay lang ng Diyos yun, binuhay lang ng Diablo yun sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya hindi mo makakausap. At anong gagawin nun? Puro kapisalaan. Mamimirwisyo yun. Papatayin ka nun. Di ba? Ganun mga idol. Paano? Ha? Sana doon sa mga nakapanood dito at sa sa atin, unti-unti mo unawaan na niya na yung pinagkukwentuhan natin. O kami mga gusto kayong itanong, ilagay nyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga susunod nating kwento o video. Diba? Tama? Yan mga idol, kasi
Marami talaga sa atin ang kinagisnan yung maling paniniwala. Di ba? Hindi natin masisisi ang ating mga idol kasi nga kinagisnan at kinamulatan yung ganung paniniwala. Oh. Kaya bihira naman sa ating mga idol ngayon ang talaga nakakaalam ng katotohanan. Sabi nga sa Biblia, lagi silang nagsisipag-aral. O, kasama na dyan yung mga dalubhasa natin. Laging nagsisipag-aral, di ba? Kasama na natin yung mga paranormal expert. Kasama sila na laging nagsisipag-aral. Ano sabi ng Biblia? Kailan may hindi sila makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Bakit? Naroon sila sa maling paniniwala Kaya pag-aralan man nila na pag-aralan yan tungkol sa mga ganyan, sabi ng Diyos, kailanman hindi sila makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Pero kahit hindi mo pag-aralan yan, kapag ikaw nasa katotohanan, malalaman mo. O, di ba? Tulad ako, hindi ako naniniwala sa mga ganyang, dati naniniwala ako dyan, pero nung matutunan ko ang katotohanan, hindi na ako naniniwala. O, kaya anumang lugar ang puntahan ko, dalawa lang ang masusuri ko dyan. Elemento at masamang espiritu. Wala nang iba. Ang mga tunay na nakakaintindi, hindi nila tatawagin yung mga espiritu na yan. Bakit? Wala naman yan Espiritu ng Diablo papasok dyan Di ba? O pag-usapan natin yung double gunner. Yung double gunner daw, iba daw yun. Kalimitan sa double gunner, ang kumakasangkapan dyan, kung hindi masamang espiritu, mga elemento. Pag ang masamang espiritu ang kinasangkapan ng Diablo para sa double gunner, hindi mo makakausap. At split seconds, mawawala yan. Pero pag elemento ang nag-double gunner, makakausap mo yan. Oo. Babanggitin ko na sa inyo ulit. Nangyari sa akin yan Galing yung mga anak ko sa party. Meron silang pinuntahan party. Silang mag-asawa. Parang birthday ata nung kasama nila sa trabaho. Alanganing oras, between alauna at alas 12, ginising ako ng misis ko. Dahil daw yung anak ko nasa baba, nagtatawag. Di bumangon ako. Mabuti lang ang bumaba, hindi yung misis ko, ako. Di bumaba ako. Yung pinto, yung hagdanan namin pababa, katapat ng bintana. Sa pagbaba ko, tanaw ko kagad yung bintana. Natanaw ko ron, idol, anak ko. Yung anak ko mismo. Sabi pa sa akin, "Pa, buksan mo yung pinto." Oh. Anong sagot ko? "Bukas yan, tulak mo lang, hindi yan nakalak." So, pag sabi ko gano'n, sabay baba ko, tumuloy ako sa pinto. Ako na nagbukas, kasi bigla siya nawala sa bintana nung sabihin ko gano'n Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Oh, ang tanong, sino yun? Di ba? Sinasabi ko, pagka elemento ang nagpanggap bilang double gunner, makakausap mo. Pero pag espiritu, masamang espiritu, hindi mo makakausap. Kasi nga, wala namang kakayahan yun Imahin lang yun nung namatay o imahin lang yun nung tao na inanyuhan. Pero ang elemento, makakausap mo. Bakit? May sariling lakas yan, may sariling ano yan palibhasa alam niya na may kakayahan ako, hindi nagpaabot. Pagbukas ko ng pinto, wala Pero mga idol, yung ganun, delikado yon. Kapag wala kang alam at wala kang kakayahan, patay ka doon. Oo. Bahagi na rin ng poltergeist yan nananakit yan. Hindi lang basta double gunner yan. Poltergeist na rin yan. Kasi poltergeist nananakit. Lalo't wala kang kakayahan, wala kang alam. Ay palibhasa alam nung tarantado na hindi niya ako kaya. Hindi nagpaabot. Lumabas pa ako, idol. Hinahanap ko rin sa loob ng compound namin kasi compound yung lugar namin. Ang dilim pa naman. Oh. Ang hinala ko noon, nung pagbukas ko ng pinto, kaya siya bigla nawala, pumunta sa labas dahil yung asawa niya baka nagantay sa labas. O meron kami compound, may gate Sinundan ko, lumabas ako. Wala nang katao-tao sa labas. Wala. O pagbalik ko papasok, sabi ko, ayaw mo magpaabot dahil alam mo,
kung anong mangyayari sa'yo. Kaya pipiliin mo, lilindangin mo. Pag ako makakaharap mo, masasawi ka. Wala akong pakialam kung sino ka, kung ano ka. At kung anong kakayahan mo. Wala akong pakialam dyan. Ang pinangahawakan ko kung ano ako at kung sino ako. Ganyan, mga idol. Ang tagal ko pa rin sa labas, nanigarilyo pa ako eh. Ang dilim ng paligid namin. Wala. Sabi ko, pag inulit ko yan, tinabog kita. Hindi na kita tatanungin. So, kinabukasan, tinanong ko yung anak ko, ano oras kayo buwi? Sabi niya, pa, umaga na. Mag-alas 5 na. O, isipin mo yun. Samantalang nagtawag yung, mga bandang, between alauna. Alas 12. Mabuti na nga lang, hindi yung misis ko bumaba. Kung yung misis ko bumaba, yari. O, di ba? Katulad na nangyari sa tiyahin ko. Kukwento ko lang disenyo. Yung tiyahin ko, ang asawa ng pulis. Karaniwan umuwi yung mga alauna, alas 2. Kaya yon, habang wala pa yung tiyuhin namin, nagpapasama siya sa amin, nanonood kami ng TV. Maraming magagandang palabas sa TV pag mga ganong oras eh. Kasi nangyari yon, nanonood siya ng TV, tinawag siya sa pinto. Oo, tinawag siya. Ang ginawa niya, sumagot siya. Sige, sandali. Pagbukas niya ng pinto, nahandusay siya. Nawalan siya ng malay. Tapos, ilang araw hindi makausap. Nung may maspasan at nakakausap na, boses daw ng tiyuhin namin, yung tumawag sa kanya, dahil ganung oras nga umuwi yun, pagbukas niya, ibang nilalang na nasa harap. Hindi niya may pintay, tsura. Ganun. Kaya yan, delikado yan mga idol. Ano ba? Advice ko lang sa inyo. May nagtawag sa inyo, tinawag pangalan mo. Ha? Sa pintuan na mo, o bintana nyo, kung saan pa man, tinawag yung pangalan mo. Ang kontra dyan mga idol, tawagin mo rin yung pangalan niya. Kung kaninong boses yung naalala mo, narinig mo, ano ba? Yung boses, kilala mo. Kung sino yun, tawagin mo yung pangalan niya, banggitin mo. Tawagin mo rin yung pangalan niya. At huwag kang basta-basta magbubukas ng pintuan o bintana. Kaya pag tinawag mo yung pangalan niya, malalaman mo kung tunay siya. Kasi pag tinawag mo pangalan niya, kontra yun eh. Hindi na sasagot yun. Kasi siya mismo, pag sumagot siya, ano yung sasagot niya? Diba? Ganun mga idol, advice ko lang sa inyo yan ha. Yung mga ganyan, mag-iingat kayo. Tapos, yung tinatawag nga na double gunner, kapag masamang espiritu, ang double gunner na nasa lubong mo, walang problema yon. Sa lubong mo, itsura mo. Karamihan sa double gunner, ginagaya, itsura mo eh. Sa lubong mo, kamukha mo. Pag masamang espiritu yun, sabi mo kagad sa kanya, ba't mo ko ginagaya? Ganun. Pero pagka nasa lubong mo, ginaya itsura mo, tapos sinabihan mo, nagsalita, hindi masamang espiritu yun. Pag sinabihan mo siya at sumagot, hindi yun masamang espiritu, mag-ingat ka. Kung hindi elemento yun, mismong diablo yun, kaharap mo. Di ba? Yan ang mga poltergeist. Buti kung double gunner lang. Ang double gunner, hindi sumasagot. Pag nakaharap mo yan, nakatigil lang yan, nakaano sa'yo. Tapos, 3 second, mawawala yan. Dumingon ka lang ng gano'n, pagharap mo, wala na sa harap mo yan eh. Tapos, iisipin mo, kamukha ko yun ba't? Sino yun? Ngayon sa Bagong Bayan kami, nangyari yan eh. 10 oras ng gabi, dumating yung kapatid ko. May kasama siya, nagtatalo pa sila. Sabi nila, sino ko yun sa daanan? Ay, yung kapatid ko dating meron dito. Sabi niya, hindi yung sino ko. Kita mo, hindi ko binati. Hindi, sino ko yun? Nagtatalo sila, lumabas ako. Sabi ko, sino ba yun? Sabay lumabas ako. Inaabot ko pa yun, paalis na. Oo, paalis. Pag ano yung sa kalsadang ganyan, papunta siya sa may tulay, hindi ko na sinundan. Oo, hindi ko na sinundan doon. Ganyan ang mga
Pero yon, palibasa nga hindi mo makakausap, masamang espiritu yun na inanyuhan. Paano ha? Salamat na marami at sinamahan nyo ako sa maikling kwentuhan natin. Sana, kahit paano, may nakuha kayong konting kaalaman, di ba, mga idol? O, ito po muli, inyong lingkod, mga idol ha, si Boyet. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!